week podcast is all about the configuration of our school book. So the title is my school book class configured correctly? So prior the start of our week 1 or yung pong opening ng first sem natin, we've shared a lot of PubMats or posters regarding on how to configure our school book. Okay, so ito po yung mga basic configurations that we need to set up prior, of course, bago po makita ng mga estudyante natin. Kaya po ang ginagawa natin sa SIS natin, that is our topic po last week, is to set up first the subjects, yung pong SB classes natin in our school book. And then once meron na tayong classes, so dun po namin sinusunod yung enrollment ng ating mga estudyante. So, ano-ano po yun? Okay? So, I have your 10, ano lang po, 10 slides. So, eto din po is part of the poster that we distribute. Parang na-distribute po nga namin to a week before the opening or during the week 1. So what are the basic configuration that we need to at least check and also to set up para po wala tayong ma-encounter na any problem sa mga susunod pa na klase natin. Lalo na, especially if meron po tayong mga estudyante na naka-enroll dun sa class natin or sa subject natin. So I have here 4, pero nagdagdag po ako ng 2 pa. So one is the course duration, the time zone, the grading periods, the assessment categories, the unenrollment of students, and yung pang-anim po, the removing. Kunyari, hindi na po tayo yung owner ng klase, na-transfer na siya sa ibang teacher. So ano po yung mga gagawin natin? Okay po. So ito po yung pag-uusapan natin for today's podcast. So yan. So the first one is the course duration. Okay? So the course duration po, ito po ay given naman na sa atin. So this will be the start and end of the SEM, this first semester, that we have to edit unang-una para po once the student na napuntahan na po yung ating klase, they can easily check that though meron po tayo dito po sa taas natin na first SEM 2024-2025 as part of the title po nung klase natin. So para at least makita din natin na to ay updated. So we have to check first the duration. So to do that, normally po in every configurations na napupuntahan natin, very common, napupunta po tayo lagi or dito kay admin sa left pane po natin, sa left pane sa left side natin. Dito po kay admin. Okay po. Si admin, meron din po tayong iba't ibang tabs here na pwede po nating i-check kung ano po yung gusto nating i-configure. But if we're talking of the course duration, ito po yon, the course duration. So, nandito lang po lagi siya sa basics. Sa basic tab. Okay po. So, the other parts here in the basic, so since basic nga siya, we can also edit, like for example, the overview, para po makita natin yung short description niya, or kung meron tayong long description. And then if we want to change the picture of our class, so pwede din. So meron naman po tayo ditong edit button. Okay? And also, for the course description, so ang pupuntahan lang po natin, ito pong style. Okay, yung pong may box na kulay red. So si style, dun po natin i-edit yung course duration. Okay po. So, puntahan lang natin si style, click edit button, and then once we click the edit button, we have here the style dialog box. Ito po yun. So, wala po tayong ibang gagalawin dyan, kundi po yung duration. So, ilalagay lang natin with the calendar picker. So, click lang po natin si calendar and then set up natin yung August 19, 2024 for the start, and then yung end date natin is December 21, 2024. Ayan. And then save. Para po, yung default na nakikita natin dito sa duration ay mapalitan natin. So, yun po yung number 1, the course duration. Okay, again, admin, basic tab,
and then sa style. Sa style po tayo pupunta. Edit button, duration, calendar picker, input lang po natin the date, start date, August 19, yung week 1 po natin, and then yung ending week natin, December 21. Okay, yan po yung first na configuration na kailangan po nating ma-set up. And then once we click save, automatically, yung default po na value dito na nakalagay initially, so we'll change na into the inputted values na nilagay po natin. So yun po, for the first config. And then, pangalawa, time zone. Ayan, kasi marami po talagang subscriber si Cypher Learning natin, si Neo LMS, kaya kailangan din po natin i-set up ang time zone natin. So, ganun pa rin, we go here at the admin, sa left pane natin, sa basics tab pa rin po tayo, and then kanina po sa style tayo pumunta, ngayon naman po, pupunta naman tayo sa settings. Okay? So, normally, dito po sa settings, generated na po yung ibang fields na nandyan, yung mga values dyan. And then, ang ating lang pong papalitan, bukod tangi, is the time zone. So, puntahan lang po natin si time zone. Nandito po siya, second to the last part. And then, click edit. So, once we click the edit button, ito po yung makikita nating settings dialog box. Ayan. So, meron pong drop-down list na mag-a-appear dyan. And then, iba-iba po. Depende po sa country. Okay? So, tayo po, GMT plus 8. So, kahit ano po dyan, basta po plus 8. Actually, we have here ilan? 1, 2, 3, 4. 4 options po. GMT plus 8 plus 8. Yan po. Yan. So, pero sa atin po, parang lagi nating nakasanayan na GMT plus 8 yung Singapore. Yan. Pero kung ano po yung feel nyo, kung type, okay lang po. Basta po plus 8 po yan. So, Singapore. And then, normally, kapag po napili na natin kung anong time zone, so meron din tayong save button sa lower right side to save yung selected time zone natin. So, ganun po, pagka-save, automatically, the time zone na nakalagay po initially dito for the value, may default na nakalagay po dyan. So, mag-a-appear na siya sa GMT plus 8 Singapore. So, yun po. So, check po yun, 100%. So, safe na po tayo pagdating sa time zone. So, one benefit of bakit natin sineset up si time zone, kasi di ba po minsan, nagtataka tayo, may mga assessment na hindi nag-give ng kung ano yung sinet natin na date and time. So, most probably, the problem doon is hindi talaga natin na set up or minsan hindi nakikita ng estudyante yung time zone natin. So para sync kung ano talaga yung time natin dito sa Pilipinas. So we have to set up the time zone. Yon. Okay? And third naman na basic na configuration is of course the grading periods. Okay? So sa atin naman po, this is parang ano po ito, very common na ito po talaga yung ating grading periods, na midterm and then the final period. Kaya dito po, again, sa admin, sa left bar, so instead of basics, ang makakatulong naman po natin na tab dito, since grading period is of course related with our different assessments, saan magpo-fall yung mga assessments na ibibigay natin, it's either enabling ba yan or final period. So para alam, 'di ba, ng system natin na lahat ng i-give natin for the midterm period na EA man yan or summative man yan or attendance or class participation man yan will fall dun sa midterm period. Lahat ng binigay natin at nabigyan natin ng score will fall sa midterm period, dun po siya pupunta. So hindi lang din natin ilalagay kung ano yung period na meron tayo dito. But of course, we have to provide the weights and kailan yung start ng period para ma-detect ng system natin na all EA or SA or class participation or attendance
na magpo-fall from August 19 hanggang August 20, that's the midterm period, iko-compute niya kay midterm period. So, yun po. And then tayo naman po ay 50-50 din. Okay? So, yan po yung sa grading periods natin. But may mga buttons din tayo dito sa taas na pwedeng makatulong din sa atin if we're into editing yung mga default dito. So kung halimbawa bago yung ating grading periods and we want to edit or we want to change the weight, the start, kung ano man yung nakikita nyo po sa syllabus nyo dyan na grading periods, kung may iba. So we have here the edit button pa rin. To do that, so i-click lang po natin tong checkbox. Okay, so mga checkbox po yan to activate or to select that name. Like for example, na midterm period, so, i-click lang natin si checkbox and then we have to click edit. Okay? Pag nag-click po tayo ng edit, so another edit dialog box will appear. Ito po yun, the midterm period. Ito po yung name niya. If for example, we want to edit this one, na instead of midterm, nilagay po natin is prelim period, pwede. Kasi all the text box here, editable. So the name, the start, and the percentage. So kunyari, we have to replace it ng prelim. So pwede po nating i-change yan. So the start date, so pwede din. Kasi the default po dyan, of course, kung kailan po created yung e-class natin. So prior August 19 po yon, 'di ba? Minsan August 15, August 10, or kung kailan po na-generate ng SIS natin yon. So we have to edit as well the start. So normally first day, August 19. Ayan. So may mga drop down po dyan to select the date ng nag-start, yung midterm period natin. And even, ito po ay pwede rin i-edit. Lahat po ng text boxes na nakikita natin dyan can edit. Ito po ay mga drop down list na pwede rin po tayong mamili. And then if we're done editing, so again, para po mabago yung mga gusto nating baguhin, we have to click save button. Okay? And then for example, naging 3 po yung grading periods natin. Kunyari, nagkaroon ulit tayo ng prelim, midterm, and final period. We have here the add button, yung plus sign po natin dyan. So pag nag-add, ganun din po yung makikita natin dito, but instead of edit dialog box, add dialog box. So you have to input the name, kung ano po yung ilalagay natin sa period, kunyari po prelim period, and the start date, and also the percentage. So, ganun po siya. And then if for example naman magde-delete, nasobrahan tayo ng periods, that's also possible. So, ganun uli, click natin tong checkbox. Kapag na-check na siya, instead of edit, delete. So, yan po yung kadalasan makakatulong sa atin na dalawang buttons, edit and delete. The left and right, ignore na lang po natin yan kasi the most common naman is just edit and delete and add. Sa ating pong management ng mga entities natin, normally add, edit, delete. So, yan po. So, that is for the grading periods. So, again, you have to check your syllabus if fit ba yung grading period dun sa tinuturo nyong subject. And then for the date naman, we have the academic calendar provided to us. So, dun po natin makikita or paano po natin malalaman yung start ng midterm and then ng final period, nandun din po siya. Okay? So, ito po yun. Again, admin button pa rin. Dito lang po tayo sa assessments tab. And then, if we're talking of grading periods, meron po tayong separate na grading period dito to edit, add, or delete. So, yan po. Yan po yung third. Fourth, na basic config. Ayan. Yung assessment categories po natin. Okay? So, dito naman po, ganun pa rin, admin button pa rin tayo sa left pane, tapos sa assessments tab, pero ibababa lang po natin siya at hahanapin yung assessment categories. So, dito naman, kung makikita nyo, we have also add, edit, and delete na pwede tayong mag-add pa ng mga categories natin, pwede nating i-edit at pwede rin nating i-delete.
Pero of course, prior editing and deleting, we have to pick muna or to check ano ba yung gusto nating i-edit or ano yung gusto nating i-delete. Kunyari po, yung participation, na wrong yung spelling. So, click lang natin to, check, and then edit. Para po ma-edit or ma-correct natin yung correct spelling ng participation, for example. O kaya naman, the weight percentage. Kunyari, instead of 20, ang nalagay po natin is 30 or 10. So, once we click the edit, si name and the weight percentage po, editable. So, yon. So, again, to check kung nagma-match ba yung ating assessment category, so we have to check our syllabus. Kung ano po yung subject, kagaya po niyan, kunyari po, ito po yung tinuturo ko, capstone project. So, dapat naka-align po siya dun sa syllabus na capstone project kung ilang percentage po yan. Okay, pero sa capstone po namin, hindi po ganito yung aming weight percentage. Example lang po ito. Like for example, ito po yung grading system ko. Okay? So, kailangan magkamukha. Naka-copy-paste kung ano yung mga percentage at kung ano yung ating mga categories dito ay magkaparehas. Okay? Like for example, the class participation po or the attendance, that is 20%. So, tama siya. And then, the enabling assessment daw natin dito is 50%. So, kailangan 50% siya dito. And then also, for the summative assessment, ito po yung summative natin. Okay? So, dapat yan din ay 30%. Okay? So, kagaya dito sa akin, yan din po, magkamukha siya kung ilan yung EA, ilan yung SA, tsaka yung CP or attendance natin. So, 50, 30, and then 20. Okay? So, eto po for the assessment categories. If we want to add, kunyari po doon sa ibang college natin, may formative assessment, pero 0 po yung weight niya. So, we simply click this add button. Pag nag-add po, merong name na mag-a-appear doon and ilalagay lang po natin, formative assessment. So, since wala po siyang percentage, so 0 po or wala talaga siyang percentage, so ano lang talaga, wala po tayong i-input na kahit anong weight percentage. So, yun po. So, yan po, again, for the assessment categories. Again, the dito po sa left pane natin, sa admin side, click po natin si assessments kasi we're talking of the assessment categories. So, andito naman po siya, makikita lahat. Ang importante lang po dito is ma-match natin or makita muna natin yung ating syllabus. Kasi po isa rin po ito sa mga dapat na kapag binomonitor po tayo ng ating monitoring team na nagma-match. Kapag po chinek nila yung PDF copy ng syllabus natin, so dapat ay din sila, naka-match kung ano po yung mga percentage at yung mga names ng assessment categories natin. So, ayan po. Okay? And yung pang-5, ito po pagka nagkaroon po tayo ng unenrollment of students. So, marami po kaming na-receive na magpa-unenroll or mag-a-unenroll ng mga estudyante na hindi naman belong dun sa class. So, again, kagaya po ng practice natin, dati pa, hello po, naririnig po ako? Yes, Okay, medyo ayan, naglag lang ng slide pero nakabalik. Ayun, opo. Ayan. So, meron po kasing gumagamit ng Polka Hall at medyo occupied po yung ating connection. So, to do that, bibigyan naman po namin, mamaya po may announcement kami kung kailan po yung unenrollment. Pero po, for the past years, using SIS, we follow po kung ano po yung mga ginagawa na natin before that after the last day of enrollment. Yung po yung enabling of an unenrollment feature natin. So, ibig sabihin po, hindi nyo pa talaga siya nakikita, yung unenroll button, kasi kailangan pa po namin yung i-activate. Okay po, parang i-activate namin yung feature ng unenrollment. Pero for now, kahit i-check nyo pa yan ngayon, wala pa pong unenroll button dito. Pero later po, bibigay po namin kung kailan yon. Dun po sa weeks na yon, pwede na po kayo mag-unenroll.
Okay? Kasi iba pa nagre-request na hindi daw po estudyante nila, pero naka-enroll pa rin sa kanila. Okay? So, wala pa po tayong feature niyan na ina-activate namin. So, to do the unenrollment, so meron lang po tayong 6, pero mukha lang siyang mahaba, mabilis lang naman. So, syempre, hindi naman tayo mag-unenroll ng mga estudyante if we're not yet sure 100% na hindi talaga natin sila estudyante, 'di ba? So, ano yung kailangan nating i-check para ma-verify natin if that student is not a part or hindi sila belong or enrolled, officially enrolled sa klase natin. So sa portal po natin, meron po tayong class. Okay, pwede nyo pong i-check doon. Meron pong PDF file do, no, Word file or Excel file na pwede po nating i-download. Or sa department po, normally nagbibigay po sila ng PDF copy of the updated class list. Opo, updated na dapat makikita po natin dun sa taas kapag chinek po natin sa official class list as of kung kailan po yung huling generation nila ng class list. Opo. Meron din po kasi sa OUR natin na ganong sitwasyon na nagbibigay po sila sa atin ng mga class list pero hindi pa po yun yung final and official. So, hihintayin po natin na ma-update muna nila yung official class list tapos i-upload po nila yon sa portal natin o kaya minsan po binibigay sa mga department secretary natin. So, makikita po natin yung date as of September, ano ba yung extension ng enrollment natin? 13, September 13 po yung last day natin of enrollment. This coming Friday po yon, yes po sa calendar. So dapat po updated muna. Kasi kung ang i-check po nating official class list, yung luma pa, hindi po natin makukuha, 'di ba? Yung pinaka-updated kasi nag-ano pa po tayo, another extension. Parang this is the second extension po ng ating enrollment. So parang nag-ano na tayo ng isang extension, I think September 6, tapos another week uli. Kasi ang dami pa po talagang mga enrollees natin since ang dami po nating mga suspension. So yun. So yun po muna for the official class list. Siguraduhin lang po na yan po ay yung final and official class list. Okay. Okay. Minsan po si Ma'am Maylin Hoson sa OUR, siya po talaga yung nagpo-provide ng final copy and then nai-inform naman yung mga secretary na mai-distribute per department. So hintayin po natin na ma-provide yon yung PDF or yung pong sa ating portal. Meron naman po tayong copy nun individually per class natin. Pero you have to be sure din na kung kailan po siya last update. Baka nung August pa po, hindi po nung recent siya. So, hindi pa po yung official. Kaya po, ang ginawa natin for that, habang sila po yung nag-update, at naghihintay po tayo na i-update pa nila. So, hindi muna po tayo nag-unenrollment kasi hindi pa po yun yung final. Hintay lang po natin yung official and final class list. Kung meron na po tayo nito, that's the time na pwede na po tayo. Kami po sa admin, so i-enable na po namin tong unenrollment. Okay, yung feature na yan. Okay, as early as next week po yon. Kasi po 13 this Friday, yung last day natin. So Monday po next week, September 16, kapag nakakuha na po kayo ng official final class list at yun na yun, yung final, pwede na po, available na po itong unenrollment button natin. Okay? Yung ano po, owner po ng class ang gagawa nito. Okay? Yung teacher po, yung assigned teacher. So again, to do that, so syempre po per subject yan, pupuntahan natin yung SB class natin. Again, dito pa rin sa left pane natin. So dito naman po tayo sa students. Okay, click lang natin yung student natin to check kung sino ba yung mga active students natin sa subject na yon. So nandyan po sila normally ilalatag kung sino po yung mga active official. Kasi ito din po, hindi rin po namin ito manually inputted. Ito po ay via SIS din, ang pag-e-enroll ng estudyante natin sa mga SB classes natin. So, for example, may ilang estudyante po tayo na wala talaga sa official class list natin. So,
pag na-compare na natin siya sa class list natin, ito pong box adjacent to the name of the student, i-click po natin. I-check lang po natin isa-isa. Okay? And of course, you have to double check po the names. If sila talaga yon, kasi pag po nag-unenroll po tayo, kasi i-off po uli namin ang ang unenrollment. So dapat po sigurado na kayo 100% na hindi siya belong dun sa class. Actually, we can also double check that po during our on-site classes. So ako po ganun po yung ginagawa ko. Hindi though wala pa po siyang unenrollment button. So sinusulat ko muna yung mga wala sa school book o kaya yung hindi talaga official doon. So tinatanong ko sa class rep, kunyari si ganitong name, ito po ba yung nakikita nyo sa ibang subject nyo? So pag po block sections, sabi ay hindi po. Okay, tapos pag ginagawa ko din, officially, to double check, so hindi lang po talaga ako nagre-rely sa official class list, mini-message ko po yung estudyante and nag-a-ask po ako ng COR to double check kung wala na talaga or hindi talaga siya enrolled dun sa subject. Pero mabusisi po yun. Pero may official class list naman po tayo to do the double checking of the students natin. And yun naman po ay coming from OUR. So ano naman po yun, official. So yun po. So once we're 100% sure na yan po ay hindi talaga or lumipat, pwede po kasing lumipat sila sa ibang section o kaya naman yun nga po nag-change ng schedule. So yun po yung unenrollment. Okay po. So hindi po transfer, hindi po deactivation, unenrollment lang po. Okay? So i-check natin isa-isa yung mga estudyante. And then once we're done checking and double checking na sila nga po ay i-unenroll natin, that's the right time for us to click unenroll. Yan. Pag click po natin si unenroll, another dialog box will appear confirming. Are you sure? Parang ganon. Meron po tayo laging notif na ganon. So ganun po ang gagawin natin to check if may mga naliligaw pa na estudyante natin na kailangan po nating i-unenroll. So yan po ay roughly more than 2 weeks po na naka-open starting po September 16 hanggang end of September para po ma-double check natin, ma-verify natin at ma-unenroll po natin yung mga estudyante natin. Yan. And then once na-done na po tayo, yun, mababawas na rin po sila dito sa mga active. Yan. Tapos another tab mag-a-appear po dito sa taas yung mga unenrolled students natin. Yan po. Okay, yan po. Unenrollment of students. So class list, napaka-importante po nito. Puntahan natin yung class natin. Hanapin si students. Again, comparison. Class list, tsaka dun sa listahan ng SB natin. Check lang po natin isa-isa yung name ng mga estudyante na i-unenroll natin. And then if we're done, or sure na po tayo na okay, unenrollment na itong mga to, doon pa lang po natin i-unenroll or i-click tong unenroll button. Yan. And then also, baka makalimutan din po yung mga natin, mga steps. So meron din po tayo ditong posters provided. Ito po ay I think last year pa po na poster on how to unenroll students in school book. Yan. Okay. Now, ito po yung removing ng professor. Kasi may mga cases po tayo na kunyari po, ako yung nag-handle ng week 1 tsaka week 2. Bago, iba na pala, 'di ba, yung mag-handle nito. May mga ganong cases po tayo. So kagaya po nito, meron pong 2 professor na active. And para hindi po natin ma-receive, 'di ba? Since hindi naman na tayo yung official na professor dun sa subject na 'yon, hindi na natin ma-receive lahat ng notification, submissions sa mga estudyante natin. Pwede po tayo po tanggalin natin yung mag-leave tayo dito sa klase na to. Mag-i-remove natin siya dun sa class. Na kunyari ikaw yung nag-temp load niyan,
tapos may bago ng mag-handle niyan or iba na yung binigay sa'yo, mga ganyan. So, pwede po nating, pwede tayong mag-leave dito o kaya naman i-remove natin tayo dito sa professor's list dun sa subject na yon. Okay? Ito po, ngayon, for now, hindi rin po siya active pa. So may mga ano rin po tayo, may mga features din tayo na pwede pa natin gawin yan once natapos po yung enrollment natin. Common mistake po, why is it part po ito ng discussion natin ngayon? Kasi marami po kaming na-encounter this sem na ganong case nga po na kunyari ako yung week 1, week 2, pagdating ng week 3, iba na yung nag-handle. Ang ginagawa po na unang nag-handle nung subject na yon, dine-delete yung class. Kasi nga siguro po baka na gusto niya yung dashboard niya, yung courses na teaching niya, yun lang talagang nakikita niya. So, o kaya naman po ina-archive. So, kapag po ni-run yung SIS, tapos may bago ng prof, kahit ilang beses po kami mag-run, hindi po talaga maa-update. Kahit na sabihin po ng prof na, ay, updated naman po yung flow ko, sabi po ng secretary, tapos wala pa rin, hindi rin siya nakikita pa or hindi siya nagre-reflect. So reasons, yun po, in-archive or deleted. Nakikita po dun, meron po kaming access na nakikita namin yung mga deleted na classes ng mga old at na-verify din namin sino yung first na nag-handle doon sa subject na yon, tapos siya rin yung nag-delete. So kaya ang ginagawa lang namin is nire-restore namin yon para the next time na mag-run si SIS, so mag-a-appear na the new teacher, kung sino yung new teacher doon na na-assign. And then at the same time naman, pag ganon, the unang teacher po na na-assign doon, nawawala, nag-a-update na siya. Yon. Or kagaya for example, eto po, gusto nating, kumbawa, ito po, kagaya nito, ako po yung unang nag-handle niyan, tapos biglang naibigay po doon sa co-faculty ko. So ako po, personally, pagka na-enable tong ating feature na to, so click lang natin yung box and then remove. Yon. Pero meron dito po sa dulo, na-cut ko lang, meron po ditong owner. So, but before deleting or removing, ita-transfer natin kung sino yung owner. Or kunyari, di ba, iba pa nagpapa-add minsan. So, pwede po yung i-remove. Okay. So, yun po. Ito po yung mga gentle reminders from CILP. So, once activated po or naka-enable po yung ating unenrollment period, leaving, adding, mga ganyan po. So, reminder lang po, do not manually add students to your class. Okay? So, hindi po to ginagawa natin, being the faculty in charge dun sa subject. Again, ang gumagawa po, adding of students is only via SIS po natin. Okay? Bakit po tayo nagkaroon ng SIS? To be sure na lahat lang ng papasok po sa ating klase ay officially enrolled. Kaya kapag nangyari po yon, na kunyari, we manually add kasi sinabi ng estudyante na siya ay officially enrolled without checking or kung ano man yung na-present sa inyo, adding students manually is your sole responsibility and the consequences, issues, problem that may arise. So kapag ka nangyari yon, syempre kung ano man yung mga effect nun after, hindi pala siya officially enrolled, kayo na rin yung ano nun, kayo na yung may responsibility nun. Kasi we can also double check if the addition of students is via SIS or manually added by the faculty member. So, hindi pwedeng itanggi ni faculty, ay, hindi ako nag-add niyan. Okay, so lahat po ay nakikita, the logs, even the unenrollment, kung sino ang nag-unenroll, who's in charge, the date, the time, kung kailan nangyari yon, everything na minamanage po natin dito is may ano po tayo, history logs. Kaya if for example,
may isa po kayong na-add na estudyante not officially enrolled, pero may pinakita kunyari na confirmation lang, hindi COR, in-add po natin. So, syempre, at the end of the SEM, may mga ano po yun, technicalities or issues or problem na mangyayari. So that's not the problem of CILP anymore since you do the enrollment manually. So yun po. So kaya never po or no adding of students po na gagawin natin kapag may mga nag-approach po sa ating estudyante. So ang sagot na lang po lagi natin is maa-update po talaga yan ng SIS once their payment po posted na. Kasi yung iba, ini-insist po nila na bayad na, enrolled na, pero hanggang dun lang, hindi po nag-continue sa last step which is posting of payments. So yun po yung last step natin na kailangan posted si payment and dun pa lang maa-update ni OUR yung records. So mapupunta na siya sa officially enrolled and then lahat po ng update ng records ni OUR, yun po yung pinefetch ng SIS natin na kinukuha namin at yun lang po yung basis natin. Yun lang din po yung basis ng SIS natin to be sure na ang ino-automate ni SIS are all enrolled, officially enrolled dun sa subject na yun. Yun po. Yan po yung unang reminder natin. Do not manually add students to your class. Now, meron na rin po nagre-request ng unenrollment. So ayan, since extended po yung ating enrollment hanggang September 13, this coming Friday, so as early po as Monday, ayan po, yung mga gigil na po mag-unenrollment kasi sa class record, di ba po medyo magulo. So you can do that na po next Monday. Sa Monday po, 16 hanggang 30. Opo, hanggang 30, end of September. So beyond this date, lahat po ng in-enable po namin na pwede nyo na pong gawin and unenrollment, yung pong pagpipili ng mga estudyante, pag-add, pagre-remove, hindi na po i-entertain. Okay? So, syempre po, October 1 yon. So, wala na pong requisition na, ay, pa-add po si student na ganito. O kaya po, pa-unenroll po yung student na ganito. Though, SIS po yung adding natin doon. Somatic na po yun eh. Yung unenrollment. Bawa, for 2 months, 2 weeks lang pala, naka-open naman yan, pero you failed to do the unenrollment. So, beyond na po dito, ayun po, hindi na po siya i-entertain. Okay? Naka-disabled na rin po yan sa end nyo starting October 1 kasi hanggang September 30 lang po siya. Kaya mark your calendar na once meron na tayong official final class list, so pwede na po tayong mag-unenroll ng estudyante natin. And kapag ka po nag-change ng teacher or napalitan ng in charge dun sa subject na to, again, do not delete or archive. So, ma-update naman po yan ng ating SIS automatically. Okay? O kaya naman, hindi na kayo yung teacher na to, yun po, by 16 and 30, pwede na kayong mag-leave dun sa class. Kasi open na po ito. Meron na siyang, naka-enable na yung feature ng removing or leaving. So, yan po. So, yun lang po. Ganun lang po ka-short yung ating discussion or yung podcast natin ngayon. Thank you po. Questions po? O, ito na po. Pwede na po tayong mag-open forum. Ayan. Pwede rin po mag-leave ang prof kung di na siya nag-handle. Opo, yan po. Kasi kung hindi na talaga siya yung nag-handle at iba na yung nag-handle, yan. Para hindi nyo na ma-receive yung mga notif. Kasi di ba po pag tayo pa rin yung co-prof niya, kadalasan, yung submissions ng mga estudyante natin nagno-notif. Kaya yung ating pong notification sa school book mapula. Akala natin kung ano yung mga notif na yon. So, yan. Ito po yung very basic.
na ano natin, configurations na ilan lamang po na kailangan po talaga na i-set up natin prior po na makita ng mga estudyante natin. Okay? Kasi marami pong nagiging problem kapag hindi po natin na-set up yan. Yan po. Thank you po. May mga katanungan po ba? Pwede na po tayong magbatuhan ng tanong. Clarifications po or questions po. Yan. Kasi ito po ay ano naman, Walang basic Q&A. po. Walang Opo. Q&A posted, Doc D. Wala po. Wala po so far sa Q&A natin. Kasi, opo, alam na nila to, ma'am. Talagang pagkakita nila na meron ng SB classes, kahit hindi nila balikan yung poster, ano-ano ba yung pwede, ano yung mga basic configuration, automatic na alam na nila, okay. Course duration, time zone, assessment categories, ganyan, grading periods, alam na nila yan, ma'am. Yan. Lalo yung mga nandito sa ano natin ngayon, mga expert na si Sir Gadi, expert, 'di ba? Si Sir Itong, nandito din pala si Sir Itong. Yan. Si Ma'am Sara sa CCJE, sila po yung mga ano natin mga awardee natin ng EdTech Innovation Awards natin. Ayan, opo. Sabi po ni Sir Roland, may na-encounter kami na nawawala ang midterm final sa assessment list kasi naka-indent po pala, left and right buttons. Kasi meron pong mga cases na 'di ba po meron na po tayong left and right na indention. So kaya minsan kapag nagto-troubleshoot po kami, yun po yung most common na nakikita namin nagiging problem. So yun po. Sir Roland, may mga idadagdag pa po kayong reminders, Ma'am Oyi? Tamdang. Sir Gadi, yeah, Sir Gadi, pinakamagaling to sa ano, sa re-ed. Saan? Sa Ano kasi, re-ed. oo, yes, sa amin kasi, yan ang pinakamababang score, itong dinidiscuss mo, kaya ako nandito eh. So, tamang-tama, no? Salamat sa information. Jadi, pa-share naman ng mga pwede bang makuha yung mo? Para maiba to naman sa tropa yung diniscuss. Ay, sige po. Opo. Ito po, sir. Recorded. Meron po ako ngayong ilalagay dun sa chat box natin, sir. Ito po yung ating Canva public link. So kahit hindi na po kayo mag-download ng Canva sa cellphone or sa desktop or sa laptop nyo, ayan na po. Click nyo lang po yan, makikita nyo na po yung slides ko kanina para po ma-recall nyo po kung paano po gawin yung mga basic configurations natin. Salamat po. Ayan po, sir. Nakita na po, sir, yung ating ating Canva public link. Polka ang nakikita namin. Ay, hindi na naka-stop sharing pa. Hindi pala ako nag-stop sharing. Ayan. Pero recorded to, 'di ba? May compilation tayo ng podcast 1 tsaka podcast 2. Opo. Pag gusto nila ma-access. Andiyan po sa chat box kung gusto niyo pong balikan para po may parang guide. Like for example po, the unenrollment, paano po siya gagawin, pag sa setup ng assessment categories. So, nandyan po siya. Ayan. Ayan, hindi na ako nakashare. Kanina kasi may nagpapa-reserve po kasi ng Polkahol. Nag-print lang ako ng form. Multitasking. Ayan po. Wala na pong... Wala na naman akong noted na questions. Tapos,
Baka nagpe-prepare na din sila for the Generali app webinar later. Ay, opo. Meron nga pala tayong orientation 2:30. Ayan po. Si Sir Roland. Sir Roland. Ma'am, yes po. Ayan po. Ano na lang ma'am, i-announce na lang yung next podcast natin next week ay about sa monitoring tool. Yun po yung topic next week. Ayun. Yan. So, Sir Gadi, attend ka. ayan. Kung Sige po, Kung- sige po. Opo. Kung meron po kayong questions regarding paano po kayo ginigrade doon sa natin sa utilization ng school book, ayan po, tamang-tama po ang ating topic next week. Baka po in mind, 'di ba, naguguluhan kayo, ano bang nangyari? Meron naman kunyari akong gospel or uploaded ako materials pero PowerPoint ganyan. Ano yung mga factors bakit may zeros and ones po tayo? So magandang topic po iyon na makakatulong po sa ating lahat para po tumaas pa yung utilization natin. Andito na rin po yung ating speaker for next week, I think, si Ma'am. Ay, wala po pala. Ay, andito pala si Ma'am Malu. Andyan po. So thank you very much po for joining our second podcast for this semester. So we look forward to see you again on next week na ang topic naman po is about monitoring. Okay?